not less than 20 years or more than life. Life Fine imprisonment. $1 million if an individual, pero kung grupo ang nag-commit, $5 million. Nako, Senator Amy Marcos, kayo na lang ho ang inihintay naming magbigay ng komento kaugnay dito sa napakalaking iskandalo na kinasasangkutan ng pamilya nyo. Dito sa video na to, ito ho ba ang huling sandali nitong si Paulo Tantoco, na kung saan makikita natin sa video, kasama ho niyang kumain itong si Lisa Araneta Marcos. Nako, yari ho tayo dyan. Heto na nga ho ba sinasabi natin, ang tadhana ang magbibigay ng hustisya sa lahat ng kabalbalang ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino. Dito sa video na to, meron hong emergency live. Itong si Ma'am Cathy Binag, yang si Agent Morales, at itong si Madam Maharlika. Kumbaga tayo dito makikiusyoso lang at ibabahagi ko sa sambayan ng Pilipino sa ating mga kasama sa PH Update na hindi pa nakasubscribe. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-subscribe nyo lang yung join button. Kung ano nga ba ang nangyari dyan sa naging live na yan ni Binibining Maharlika, ni Agent Morales at nitong napakaganda na si Ma'am Cathy Binag. Palakpakan ho natin. Yan. Bakit kailangan nating mapanood dito? Kasi noong nagdaang taon, heto ang mga key personalities dyan sa issue ng pagkabangag nitong si Marcos Jr. Yang si Agent Morales, nagsagawa pa ng hearing sa Senado para lamang pagsalitain niya si Agent Morales doon sa nangyaring hearing sa Senado. Habang hetong si Ma'am Cathy Binag, siya ho yung nag-confirm doon sa sinabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag talaga si Marcos Jr. At itong si Ma'am Cathy Binag, ang kanyang sinabi noong sila pa nung ex niya, nung nagpunta daw sila sa bahay nitong mga walang niyang mahihilig sa pulburon na to, inalok pa daw ho siya ng pulburon ng white powdery substance pagkatapos ng Jumeps. Pagkatapos siyang nag-CR. Hindi ko alam, umihi, nag-gems, o kung ano pa. Kaya, hindi galing siya CR. Pagkagaling niya CR, may dala-dala daw, para sigurong multo, no? Nakadiretso lang ang tingin niya. Do you like some? Sabi ni Ma'am Cathy, no, I don't do pulburon. Kaya, ano na yan, mga kababayan, dito ay marami ho tayong matututunan. At dahil dyan, ito ho mga kababayan, ang mga headline ngayong araw na ito. Ito ho, hindi galing sa atin to. Galing ho yan sa News 5. Naku, News 5 sa tingin ko, yung mga executive nyo, hindi sila kasama doon sa Bel Air or kung ano pa man yung kabalbalan na yun. Hindi ba kasama? Hindi ba sila sinama? Yung mga executive ba ng News 5 hindi kasama? Kasi nakita si Annette Gozon kasama si Lisa. Wala naman tayong sinasabing masama. Kahit tayo naman, pwede natin makasama si Lisa Araneta Marcos. Wala nang problema yun, di ba? Di ba? Ito, sabi, nadali ng Coca-Cola. Yan na nga ba sinasabi natin. Pero tayo, ito, sa ikabuturan ng ating puso, naaawa ho tayo sa pamilya ng namayapa na si Paulo Tantoco. Nanawa tayo. Kasi, naging mainstream yung pagkasawi niya. 'Di ba? Hangga't maaari gusto ho nilang itago 'yan 'Di ba? Yung unang mga balita diyan sa issue ng pagkasawi nitong si Paulo Tantoco, heart failure o nagkaroon ng aksidente o kung ano pa man. Itinatago nila. Nagkaroon ng media blackout, pinantapal yung issue ni Tatay Digong, kinidnap siya, dinala siya sa dahig. The whole 1 month, hindi natin pinag-usapan yung issue na yan kasi tinabunan. Ngayon, ano pang ipantatapal nyo? Yung mga kalansay sa Taal, anak ng Toka, hindi pwede yan.
Kundi rin lamang Duterte ang ipantatapal nyo na issue dyan kay Paula Tantoco na kung saan na-overtrace ng Coca-Cola dyan sa Estados Unidos. Hindi nyo matatakpan yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi naman sa sinasabi natin kabisado na natin ang galawan sa social media. Kung hindi rin lamang Duterte ang ibalita nyo dyan, hindi nyo matatakpan yan. Wala tayong mapag-usapan. Araw ng linggo. The whole weekend. Ito ang ating babalagbagin. Diba? Hanggang bukas, Lunes, meron tayong latest. At ang ating papakinggan dyan, walang iba kundi ang si Auntie Claire. Pero bago hulat lang yan, baka magkalimutan. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Diba? At sa mga nahihirapan, hindi nila mahanap yung subscribe button, i-click, i-scan nyo lang ho yung yung QR code na yan. Kunyari, katabi nyo nga yung asawa nyo, hindi pa siya nakasubscribe. Hablutin nyo cellphone niya, i-scan nyo, sabay subscribe. Edi, masaya tayong lahat ngayon dito. Ayun na nga mga kababayan. Paulo Tantoco, pumanaw sa Coca-Cola overtrace. Report. Nag-uulat. Yari. O, di ba? Hindi ko tinatawanan yung pagkasawi ng mama. Sumalangit nawa. Totoo, hindi ho yan politiko, pribadong individual yan. Ang problema, sinamahan niya mga bad influence. Bad influence. Literal. Malala na blood influence yung mga nasamahan niya. Kaya pasensya na lang dito kay Tantoco. Tayo ano ho natin yan eh. Kasi nung medyo bata-bata tayo. Pero hindi tayo nag-gano'n hindi tayo nag-smoke tayo, nagwalwal tayo na talagang hindi na tayo makauwi, nakaupo na lang tayo. 'Di ba? Nagganon tayo, naranasan natin 'yung pero yung sobrang malunod ka sa ipinagbabawal na mga substance. Nako, yan kayong mga kabataan, yan ang huwag nung gagawin. Kasi kasi yan mga mayayaman yan, di ba? Nahanap nila yung kasiyahan, yung pakiramdam. Kasi lahat nakuha na nila pera, ari-arian, lahat ng gusto nila pwede na nasa reach ng kanilang kamay. Pero hindi pa rin sila masaya. Hindi natin malaman kung anong hinahanap nilang pakiramdam sa pangangatawan nila, kung bakit kailangan pa nilang magpakalulong. Kasi lulong hindi ka naman ma-overtrace kung hindi ka lulong. O ito mga kababayan, baka sinasabi nyo, ginugood time ko lang kayo. Ito, Jaime Marcos, panoorin mo to. Yaan si Lisa. Ang katabi niya si Frasco. Yung ating tourism secretary. Kain-kain sila Dabi mamahaling alak mga yan Walang matigas yung ayaw kumain, di ka sumusubo, Brad. Kakalungkot. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi porket mapera, hindi porket maganda suot, good influence na yung mga yan. Piliin natin na maigi kung sino yung mga pakikisamahan natin dito sa mundo na to. Baka hindi natin alam, yung mga individual na yan, yan na pala mga makakapagpahamak sa atin. Ayun na nga dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin na natin. Panoorin na natin itong si Binibining Maharlika. Itong ito Binibining Maharlika. Itong si Ma'am Cathy B at itong si Agent Morales. Makikibalita lang tayo kasi last year, sila talaga ang trending dyan. Sila talaga yung isa sa mga nagpainit sa usapin na bangag si Marcos Jr. Na nagpupulburon talaga sila dyan sa Malacanang. Di ba? Bangag sa kapangyarihan. Ayun naman. Baka kung ano na namang pumasok sa utak nitong si Marcos Jr., di ba? Sila nagpaiinit ng usapin na yan. Kaya kung ngayon, pag-uusapan natin, papakinggan natin kung ano mga punto de vista nila dito sa issue na to, mas marami tayong madidiscover ka. Agent, Ma'am Cathy, Binibining Maharlika, sok pa. Hi sis, basta binanat ko. Ayan, na sis. So, tuloy ko lang sis, Saka kasama mo kay Sir Banat ba, bumabanat ka na rin, madam, na marami kasing involved dito.
Ang question, paano nakapasok ang pulburon? Yun. Ito ba ay galing sa Pilipinas? Ito ba ay pinurchase nila dito sa Beverly Hills? Sino ang nagbigay sa kanila? Paano nakalusot sa hotel? Sino ang nakapangalan sa hotel? Gobyerno ba ng Pilipinas ang nagbayad ng hotel? Kung gobyerno ng Nako. Pilipinas, sino ang nakapangalan? Sino ang nag-check-in? Bakit inalaw niya na nagkaroon ng session doon sa na yon, sa kwarto na yon? Kaya tama ka, JM, bilang isang PIDEA agent, you are the best person, not only as a whistleblower, laban kay Bangag during the PIDEA leak, pero bilang isang PIDEA agent, ay makikita mo talaga na ang daming talagang conspiracy dito, ang daming mga maybe cover up and everything. So, yeah, bago pala ikaw sumagot, sis, mag-intro ka muna sa ating mga kababayan. Ayan, Ay, magandang intro gabi muna sa tayo. inyong lahat. Ako si Cathy Binag, na pilit sinisira pero Diyos ang naniningil at nagpatunay na nagsasabi tayo ng totoo. At saka gusto Yes. ko mag-apologize kay Agent Morales kasi for a while pinagdudahan ko siya kasi siniraan ka sa akin. Alright. So anyway, Anyway, Yeah. okay lang yun. Ayun. Kasi running ako, di ba, Agent Morales? ito Wala yun, basta tayo, no, lahat kayo mahal ko, lahat kayo mahalaga sa akin, ano. Yun yung, basta focus lang tayo. Oo, Sana- ako naman eh. ang- Ngayon dito sa issue na to focus lang tayo. Yan. Dito tayo sa issue na kung saan magbebenepisyo ang sambayan ng Pilipino. Di ko naman meron tayong kanya-kanyang laban sa buhay. Merong nangyayaring friksyon, kiskisan sa pagitan ng iba't ibang grupo na taga-suporta ni Tatay Digong ngayong mga panahon na to. Pero as much as possible, ayaw ho natin talagang sumangkot dyan. Kasi ang dami hong kung lahat tayo yan ang pagtutuunan ng pansin, wala na tayong pag-uusapan na kung saan makakapagkumbinse sa karamihan ng ating mga kababayan kung gaano kasira ulo ang mga namumuno ngayon sa ating bansa. Tuloy natin. Ako rin. Ang isa dito sa pinakamaganda rito, panalo tayo sa pagkakataon ito at vindicated, itong si Binibining Maharlika, gawa ng una talaga, Unang-una, ang reaction ko talaga rito, talagang nagalit ako dito kay Maharlika. Sabi ko, nung nilabas niya yung sabi ko, ano ba naman kung kukulang na ito? naalala ko talaga yun. Sabi ko, gano'n talaga. Pero hanggang sa ma-realize ko talaga, at syempre nakita niyo naman din yung naging naranasan ko talaga na panggigipit. At hindi lang naman ako, pati kayo, na nagigipit talaga nitong gobyerno na to. Pero ang isa sa kagandahan dito, sa kabila ng mga nangyayari, kasama yan lahat yan may mga obstacles, di ba? Of Lahat yan course. Pero ang maganda rito ay yung common denominator. Yung bang sinasabi, yung bang inilalabas, yung bang ibinubulgar, nagkaroon ba ng kasagutan? Nalantad ba talaga? Nagkaroon ba ng talagang basihan? Diba? Nagkaroon ng material evidence. Diba? Yun ang importante sa lahat. Hindi yung nagsalita lang na, gaya niya sa akin, yung wisdom ko patungkol doon sa aking trabaho. Yung naging personal knowledge ni Cathy, yung mga information na nakarating kay Maharlika, lahat ito biglang nag-corroborate hanggang sa nagkaroon ng resulta mula doon sa sa coroner's office kung saan sila yung nag-leak ng mga pieces of evidence o specimen na isinabmit for toxicology examination. Ayun ang resulta ng pagkakadiskubre doon sa presence ng Teka lang, natawa ako dun sa isang natin subscriber, sabi niya, PH Update, araw-araw mo ng topic yan. Hindi mo maikabisa, tanto ko. Bumagal yung 1M, bumagal nga naman kayo na. O yan, sila na nakapansin, bumagal daw yung 1M. Mamimigay ako ng 1M na hug at saka kiss. Kala mo naman, gustong magpakiss Hindi, magpapaparty talaga tayo, promise. Promise, magpapaparty tayo. Ay hindi, magpapaparty kayo. Mali, kayo pala magpapaparty. Pupunta ako sa party nyo.
Pag nag 1M tayo, magpa-party kayo tapos pupunta ako doon. Sigurado. Imbitahin natin lahat. Imbitahin natin lahat. Controlled substance na nakalagay doon sa Schedule 1 ng UN Convention ng narcotics. Yes. Yun So, po yun. JM, no, balikan ko lang yung hanging question ko sa iyo kanina. Yun na nga, bilang isang PIDEA agent, so talagang hindi lang 'to nagtatapos na nalaman natin na okay, yung based sa toxicology test ay meron ngang positive siya sa pulburon. Then, alam mo, namatay siya through accident. Kaya nga, marami talagang madadamay dito. Kaya nga, based on your experience, bilang isang PIDEA agent, pag mga ganitong klaseng, kung ihahalon tulad mo sa pangyayari sa Pilipinas, ano-ano ang nakikita mo talagang, o sino-sino, paano mo bilang, yun nga, lingkod ng bayan, bilang PIDEA agent, paano nyo i-extract ito, pananagutin ang mga taong nasa likod nito? Unang-una, siyempre, no, ang trabaho kasi ng law enforcement, lalo na sa mga ganyan, pagdating sa crime scene, labo muna bago linaw. Ibig sabihin, lahat yan i-contain namin doon sa sa ilalim ng kapangyarihan ng batas. At isa-isa yan, lahat yan ipoprocess. I-evaluate namin kung ano yung extent ng kanilang participation. Hindi ko sasabihin inosente kaya nandun ka sa loob eh. Kapag nasa loob ka, ibig sabihin, posible yung conspiracy. Hindi pa pwede, lalo na sa isang hotel, sa isang enclosed area, imposibleng hindi alam ng mga kasama yung ginagawa ng ibang kasama. Lalo na yung mga ganitong uri ng mga pangyayari o aktibidad, hindi ginagawa lalo na iisang lugar lang kayo eh. Si Ma'am Cathy B, press na press. Tingnan nyo naman, oh. Basang-basa pa buhok. Diba? Iisang lugar lang kayo. Kaya doon pa lang, makikita mo kung sino ang sino. Kung sino yung mas makapangyarihan o dominant person o party. Diba? Kung halimbawa, ang nandun ay isang pinuno o mataas ang estado sa buhay, natural yung mas nakakababa sa kanya, mangingini. Pero kapag nakikita ng mas mababa sa kanya na promotor, nangunguna sa katarantaduhan, talagang yun ang gagawin. Diba? Kaya yung nangyaring paggamit dyan ng illegal na substance na tinutukoy sa Schedule 1 ng UN Convention, talagang ako'y naniniwala na walang alam itong si Lisa Marcos doon sa nangyaring pagkamatay ng isang tantoko. Yun po yun. So sinasabi mo ba na tama ba pagkarinig ko na naniniwala ka na walang kinalaman si Lisa Tanas sa pagkamatay? Naniniwala ako na meron siya. Hindi ko pwedeng wala. Wala siyang kinalaman. Kasi unang-una, siya yung pinaka-dominant person eh. Siya nag-imbita. Siya nag-imbita, siya ang nagdala. Oo, kaya nga, kung titignan mo, kung sino man yung ituturing natin na yung maintainer o nagme-maintain ng drug bin, di ba? Word of the night, maintainer. Kung sino nagme-maintain na. Tsaka yung malupit doon yung drug bin. Lang naman yung janitor o yung mas mababa sa kanila. Alam mo naman yung PSG na kasama nila. Siyempre, lahat yan nasa impluwensya, no? Nasa ilalim ng impluwensya kung sino man yung dominant person. Agree. Doon sa lugar na yun. Kasi si Cathy, Agent Morales, kitang-kita kasi yun sa media, may mga video footage na talagang magarami siyang kasamang mga cabinet secretaries. So kaya nga, nang ni-research natin na dito sa batas ng Amerika, pag mga ganitong pangyayari na yun na nga, may involved, may namatay. So pwede talaga madamay kung sino ngayon naka-check-in sa hotel. Talaga mayroong tinatawag na custody at control nitong place
o drug, yung place, yung, Oo. yung room. Saan yung Pwede crime scene? Yung crime scene na Oo. matatawag, Oo. tama ba, agent? Oo, ito yung tinukoy, malinaw na tinukoy doon sa 21 US Code, Section 856, subsection A, B, at saka C, no? Ito, kung babasahin natin, maintaining Ayan, drug involved premises. A, unlawful acts, except as authorized by this subchapter, it shall be unlawful to 1. Knowingly open, lease, rent, use, or maintain any place, whether permanently or temporarily, for the purpose of manufacturing, distributing, or using any controlled substance. Number 2, manage or control any place, whether permanently or temporarily, either as an owner, lessee, agent, employee, occupant, or mortgagee, and knowingly and intentionally rent, lease, profit from, or make available for use with or without compensation the place for the purpose of unlawfully manufacturing, storing, distributing, or using a controlled substance. Ano yung criminal penalties? Any person who violates subsection A of this section shall be sentenced to a term of imprisonment of not more than 20 years or a fine or not more than $500,000 or both, or a fine of $2 million for a person other than an individual. May kapareho po ito na na krimen o kaso o batas sa Pilipinas. Ito po ay tinutukoy sa Section 6 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Maintenance of a den, dive, or resort. Yan. The penalty of life imprisonment to death. Wala nang parusang kamatayan yan. And a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed upon any person or group of persons who shall maintain a den, dive, or resort where any dangerous drugs is used or sold in any form. Ngayon, paano kung merong namatay? Halimbawa, di ba? Yeah. Nandito, no? Kasi to add up, talagang mananagot kung talagang sino ang pumayag, sino ang nag-allow na makapasok yung white powdery substance sa loob ng kwarto, 'di ba? So talagang mananagot talaga dapat. Kaya medyo matagal nga talaga yung investigation na hanggang ngayon open pa rin, Ito tuloy natin. Should any dangerous drug be the proximate cause of the death of a person using the same in such den, dive, or resort, the penalty of death and a fine ranging from 1 million to 15 million pesos shall be imposed on the maintainer, owner, and or operator. Kumbaga sa ang batas naman natin sa US at saka dito sa Pilipinas, hindi naman halos naglalayo yan. Kaya nga dyan sa Amerika, matindi. ang natin dito, meron din sila, halimbawa, ang pulburon o yung Charlie, inaano siya, kinikilala na siya ay kabilang doon sa Schedule 1. Sabi nga, kapag first offense, not more than 20 years. Pero, if death or serious bodily injury, not less than 20 years or more than life. Fine $1 million if an individual, pero kung grupo ang nag-commit, $5 million. Yung parus, yung penalty. So, yun po yung
Kaya talagang kinakabahan na ang bangag na administrasyon, no, sis? Kasi maraming nag-conspire dito. Hindi lang yung isang tao dito. Kasi nga, di ba, based dun sa mga ibang report na nakuha din ni Dean Chase na allegedly talagang may mga nakakalat na white powdery substance. At may syempre nag-session sila doon. So hindi lang isang tao, dalawang tao. Kasi nung una kong itong nilabas, nung March 10, actually on the eve ba ng pagka-aresto kay Pangulong Duterte, na talaga namang etong pagkamatay nitong ni Tantoco ay dinelay nila ng 7 hours before ini-report, before ini-report sa LAPD. So talagang makikita mo na mayroong trying to tamper o to obstruct nila yung yung actual na nangyari. Kaya nga talagang napakamahalaga na tinatopic natin ito na hindi natin bibitawan kasi last year kayong dalawa, the reason naman na lumabas si Cathy, actually nagsimula ito lahat kay Pangulong Duterte sa expose na si Marcos Jr. ay talagang addictus benedictus. Hanggang sa may dumating nga sa akin na pre-op, authority to op, na ikaw naman Agent Morales ang nakaperma doon, hanggang sa pinatrending at pinaviral ni Maharlika, pinagbibintangan ako ng bangag administration na ito ay fake news, di ba? Kung ano-anong mga sinasabi na fake news, hanggang sa naimbitahan ka, na-detain ka, di ba? Sa pagtatakip ng gobyerno ni Bangag Jr. na pinapalabas na ang isang Morales ay sinungaling, ang isang Cathy Binag ay sinungaling, ang isang Maharlika ay sinungaling, tulong-tulong actually ang ahensya ng gobyerno para sabihin sa taong bayan na ay nagsisinungaling yan. But now, kahit na nga Senado, ginamit ho nila nun, di ba? Nagigil tayo kay Senator Jinggoy Estrada. Kalinaw na ang revelation ninyong dalawa, revelation ni PRRD, na ang mga nakapaligid kay Bangag, kay Lisa Tanas, ay talagang mga addictus benedictus. Dahil pinatunayan nila dito now, worldwide, sa Beverly Hills, na totoo na mismo ang kasama nila, di ba, na supposedly yung kanilang delegation is para daw sa pag-celebrate, to promote our culture, di ba? Ano anong pangalan ng event nila? Manila International Film Festival. Manila International Film Festival. We promote our kultura, film, chuchu-chuchu. Then, yun, nalaman natin, by spending our money, people's money, na I believe yung pinambayad dyan sa hotel na yan, kung saan siya namatay, ay pera ng bayan. Imagine nyo, pera ng bayan, pinambayad. Ini-enjoy nila ang buhay nila. Travel here, travel there. Here in Beverly Hills. At now, sabi mo nga kanina si Cathy, na Diyos na ang gumawa ng paraan para ma-vindicate tayong lahat. Na mga addictus benedictus sa administrasyon ito. At saka, na-realize ko lang to now, like few minutes back, mga 15, kasi I just posted it. Na-realize ko kaya ako inaatake. Inaatake ako sinungaling ka, ilabas mo yung USB mo, yung pala palabas na to. Talagang gusto tayo lahat i-debunk. Parang tinatrabaho tayo. Parang kinukulit ako about it. Pati yung condition nila. Oo, kasi para, wag niyo nang paniwalaan yan si Cathy kasi palabas na to. Yung pala yan, di ba? Nako. Alam mo kung kagaya dito, no? Una-una kung babalik tayo dun sa dun sa crime scene, Crime scene, ang isa sa dapat malaman natin dito kung sino yung registered occupant kung saan nagkaroon ng alleged session yung abuse ng ng controlled substance kung saan nagkaroon ng patay, di ba? Dapat malaman kung sino yung registered occupant nung kwarto na yon. At di ba? Mula doon malalaman kung sino yung kung sino yung guilty at yung lesser guilty. Di ba? At mula doon, sino-sino yung mga nandoon sa loob ng kwarto. Yung crime scene, no? Crime scene. Ano sa kanta na ba tayo nitong nasabay-sabay niya ng bangag. Ngiwi. Naalala ko ito si Atty. Roque. Bangag. Ngiwi. Talaga. Ang question nga dyan, JM and Cathy, na kung nakaregister pa yan sa Office of the President or sa First Lady,
buong bayan yan. At saka yung ginawa lang, ang nagre-represent dyan, ang buong Pilipinas. Na dinrag nila sa ganong klaseng kapariwaraan na, nagsesyon sila doon, then may namatay. Talagang mananagot yan. Yung kung let's say for example, Office of the President, kunyari ang nakaregister doon na yun ang nagbayad ng ang gobyerno ng Pilipinas. Nagbayad sa hotel. So doon mananagot na ang gobyerno ng Pilipinas. When you say gobyerno ng Pilipinas, sino ang nag-facilitate ng event na yon? 'Di ba? Sino ang nag-facilitate ng nag-check-in and everything? Kaya talagang madugo ito. Kaya no wonder binamind condition na nga nila, tinitira tayo, dinidiscredit, ako, lalo na ako, no, ikaw, Cathy, no? And now, Jan Morales. So, mahaba-haba ito at pwede talagang, possible talaga na mananagot lahat ang mga nandoon. So we just don't know kung ano yung arrangement, bakit si Lisa Tanas naka-in and out pa sa Amerika. So yan ang kinakaabang-abangan natin dahil malinaw sa sikat ng araw na ito ay lahat ng halos ng mga tao doon na kasama nila sa hotel ay konektado sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin kung ito kumbaga sa kung ito halimbawa official activity. Paano halimbawa yung mga sinasabing nag-commit ng krimen, yung mga natagpuan o nakita base doon sa investigasyon mga taong present doon sa lugar kung saan nagkaroon ng pag-abuso at paggamit ng controlled substance at nagkaroon din ng pagkamatay ng isang tao. Ito bang mga taong nandoon, ito ba ay maituturing ng mga diplomat na pwedeng mag-avail ng diplomatic immunity? Yun yung isang sila ba yung considered as persons or personalities or group na dinidefine doon sa Vienna Convention ng 1966. Ito ba yung mga ito? Yun yung tanong, di ba? Yan yung katanungan. Kasi actually naitanong ko na to dati sa kaibigan nating mga abogado na talagang ang First Lady Satanas, wala siyang immunity. Depende kung kasama niya yung asawa niya, depende sa circumstansya. Malay mo sinundo. Kasi remember one time biglang pumunta doon si BBM. Yeah, sa yung lumilitaw Amerika. Yung lumilitaw na hindi pa siya nakakabalik. Yeah. So, hindi nga natin alam kung ano yung naging arrangement dito sa government ng dito sa Beverly Hills sa California o sa buong gobyerno ng Amerika. Kasi nga open pa yung investigation, open pa yung case, hindi pa siya case closed. So, yan ang pala-isipan natin ngayon. Ano ba ang ginawa nila para ma-cover up? Kasi mga kababayan, corruption is involved here. They spend your money. Taxpayers' money. Na binitbit nila lahat. Tapos eto ngayon yung nangyari. At talagang, imagine niyo instead of promoting our country, promoting our culture, nakuha nilang magpulburon dito sa 5-star hotel. Gamit ang pera nyo. Yun nga, ang isa doon sa tinitignan kong anggulo, patungkol doon sa controlled substance. Kung ito ay hindi siya na-procure diyan sa sa Amerika, maaaring ito ay ipinasok through diplomatic pouch. Sapagkat siyempre itong nasasangkot ay asawa ng kasalukuyang pangulo at maaari na ito ay gumamit ng diplomatic pouch dahil pagka yung diplomatic pouch na yan exempted yan doon sa mga inspection. Exempted po yan. Liwanagin lang natin sa ating mga kababayan kasi I talk about this kahapon na ang question is yun ba yung pulburon, yung white powdery substance ay bit-bit ba nila from the Philippines at kasama doon sa binabanggit mo JM na diplomatic pouch na hindi pwedeng galawin if you have a diplomatic immunity yung iyong bagahe. Kaya nga like ko sinasabi, kahit bangkay ng taal o buto-buto ng taal, pwede nilang bitbitin mula dyan, papasok dito na hindi sila magkakatrouble dahil hindi sila machi-check. So yun ang isang katanungan. Saan? Kasi kung bitbit nila ang pulburo
mula Pilipinas hanggang dito, panibagong kaso na naman, smuggling Nako. of white powdery Oo. substance. Nako, patong-patong na ho mga yari dito si yari dito si Kokak, no? Kung galing labas o binili nila sa kung saan man yan. Marami kayong dapat na ipaliwanag sa bayan. Importation na controlled substance. Controlled substance. Tsaka, Importation, anong yeah. sinakyan? Kung naka-private plane possible, mas malaki ang chances. Well, kasi pag Hindi. ang ano naman kasi, no, kagaya niyan, sa katulad niya, halimbawa, no, sabihin na natin na suspect talaga itong First Lady. Yeah. At siyempre, yung First Lady ay may asawa ng presidente ito eh. At siyempre, kumbaga sa kahit papano, talagang yung na-extend, na-extend yung diplomatic, dahil yung presidente, ito yung pinaka, main diplomat. Ng isang bansa eh. Kaya maaari na i-extend yung exemption doon sa taxes and duties ng custom. Kaya yung yung kanyang bagahe itinuturing na diplomatic pouch. Kumbaga sa pag diplomatic pouch, considered ito na talagang exempted. Kaya nga yan, maaari, dala ipinasok yan diyan. Yes, talagang malinaw na ito, no? Kaya malinaw mga kababayan na yun nga, again, ulit-ulitin natin na vindicated ang lahat na nag-expose dito sa Pulburon video na ito para kasama si Spokesari Roque dyan na ginigipit din ngayon at Pangulong Duterte na ayun, sobrang pagigipit, nakakulong. Ngayon, if you connect the dots, kung bakit tayo ginigipit, bakit tayo nahabol? Ako na kinakasuhan o kinasuhan, sa katutak, Warren Tabares, si JM na dinitini at kinakasuhan din sa Senate, si Pangulong Duterte. You know, this is all, it all boils down sa expose ni PRRD na si Marcos Jr. ay addictus benedictus. At this is the best time, I believe, na kailangan kumilos yung taong bayan na magpahayag na ayaw na namin sa bangag na administration. Kasi ano pa ba yung pwedeng i-expose natin? Ano pa ang pwedeng i-expose natin para panagutin ang bangag na administration? Ito na yun. Ito na yung best time na ngayong araw, kahapon, the moment na inilabas na positive nga sa Pulburon, itong si Tantoco, tama lahat ng revelasyon ni Cathy Binag na inalok siya ng white t-shirt o do you want, sabi ni Lisa Canas, dahil nakapasok siya sa loob ng bahay. So, for you guys, you both are fighters, tayo lahat dito, na hindi natin tinatantanan yung issue na to. Ano ang dapat sa tingin ninyo na ginagawa ng mamamayang Pilipino na bakit tila okay lang sa kanila na mayroon tayong bangag na presidente? Malaman. Ano kaya? Ano yan? Game. JM. Alam nyo, ang dito, JM, ang isa doon sa nakikita ko, tila napapagod yung tao. Talagang sa sobrang pagkadismaya ng taong bayan, hindi na nila alam talaga kung ano yung kung ano yung gagawin. Dahil nga parang dun sa parang nawawalan na sila ng pag-asa eh. Dahil kanino sila magsusumbong? Di ba? I think it's time for the yung isa sa Yeah, diba? I think it's time for the Kuya, kailangan na yung Duterte aligned senators, politician, it's time for them to fight for it. Hindi lang mamamayang Pilipino kasi binoto sila ng yung Pilipino kasi binoto nga sila diyan para meron tayong boses diyan at saka tagapagtanggol, 'di ba? Panahon na sila naman yung magtumayo for us, then we'll follow them. Kaya nga tinawag natin silang leader, 'di ba? So they need to stand for us. Sila Robin Padilla, sila Bongo, Senator Bato, 'di ba? Lahat 'yan, sila Sen Marcoleta, yung sino align si number 1, yung una na lang si Amy Marcos. Kung talagang sinasabi niya na na nahiya siya kay BP Sara, una sa lahat, etong nangyaring to sa Amerika, alam niya to eh. Ba't di siya salita? Diba? That's not gonna happen, sis. Wala na tayong assignment kay Mangga, kay Amy Marcos. But again, JM, babalikan ko lang yung diplomatic immunity na sinasabi natin. Kasi I believe yung mga pumunta doon, yung mga kasama sa entourage, di ba, nakaregister yan. Kung sila ba ay pumasok through their diplomatic passport.
Di ba? Mhm. Private, yung personal ba nila o diplomatic passport? May immunity ba sila o wala? So kung ganyan talaga ang issue na wala silang mga diplomatic immunity, mananagot talaga sila dito at talagang hindi sila makakalusot sa batas ng Amerika. Kanya lang Yeah, go. hindi lang natin pa ngayon alam dahil nga the investigation is still ongoing. Yes, sis. And then, tsaka by experiences, kasi ako rin, di ba, parang yung ex ko naman naging congressman din. Hindi, naranasan ko talaga hindi siya-check yung luggage ko. Hindi naharang yung bagahe ko. As in, I go straight. Ganun talaga. Oo, sis, kahit yung naka-private plane kami, hindi na siya-check yung mga namin, hand carry namin. So, diretso lang kami sa car. Kasi, may tarmac, di ba? Di ba, ikaw siguro nakita mo yan, Kuya JM. Di ba sa pag-private plane ka, diretso yung aeroplano, yung kotse mo nandyan agad eh. So, bibigay mo lang yung passport mo. Usually, pag international flight, binibigay mo yung bagahe mo. Pero yung hand carry mo, hindi. Meron lang dadaanan. Pero you can even talk to that person. Kung sino yung dadaanan mo, pang VIP kasi yan eh. At saka yun nga, pang mga diplomat. Oo. So, they will not touch it. And madalas, wala pang, what do you call this? Walang dog na sniffing dog. Pag sa mga ganon. Kasi naka-private plane ka, so basically, yung treatment sa'yo, parang they don't see you bad. Yung parang sobrang, they know the mayaman ka, rich, famous, and powerful, right? So, meron ko naranasan na bumaba ako ng aeroplano, binuksan yung gamit ko, or sinita ako. None at all. Yan, sir to God, na talagang hindi ko na-experience na ganon. Lahat dire-diretso lang kami. Hand carry namin, tsaka So, possible na, pwede rin na may dala sila. Pero, eto sabihin ko sa'yo, sis, dyan sa Amerika, we have common friends. They can get. Yun. They can get. Kung hindi man sila nakapagdala ng pulburo, kung ano pa man yung white t-shirt na yan, pagdating sa Jamaica, marami silang kaibigan na mapagkukuhanan. As always, kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng video na yan, punta lang ko kayo sa YT channel. Itong si Binibining Maharlika. Maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat.